Paano ba mag-start? Welcome to our pajama party. Magsa-start ka, you have to know kung ano yung magiging punot dulo mo. Kailangan mo pag-aralan, syempre, di ba? Tama, di ba? Nagsisimula na ba tayo? So start tayo sa present because nasa present time tayo. So, dun naman sa sa part ng new elementary school curriculum, ang ingay. Dito pala nag-start yung essential skills. Yeah, writing, reading, and arithmetic, like yung math. Foundation skills yun. Tapos dyan na rin napasok yung cultural pride. Yung evolution ng technology. Sa technology tayo, di ba? Like right now, di ba? Hindi tayo makagawa ng ganito kung walang technology. So, we have to implement that. Tapos kailangan din natin matutunan kung ano ba yung mga basic functions nun. Diyan na papasok yung science and technology and critical thinking, right? Right. Tapos sa bilingual policy, nagiging more inclusive na tayo when it comes to speaking, communication. Kasi like education for all, napakagandang opportunity nun, especially for growing kids. Parang napaka-basic foundation nun for us. Tapos alam nyo ba, like, merong isang department lang pala dati. Walang CHED, walang DepEd, TESDA. Ano lang, ang tawag doon dati is Department of Education. Department of Education, Culture and Sports. Tapos ngayon, nahati siya sa tatlo. DepEd, TESDA, and CHED. CHED yung sa higher education, DepEd yung sa basic education. Tapos yung TESDA for more tech voc. Chinika sa akin ni Mama na dati daw, kapag nag-graduate ka na ng high school, kailangan mo mag-take ng NCEE. Yung NCEE pala, kapag hindi ka nakapasa doon, di ka pwede mag-college ng 4-year course. Oo. Kaya di ka pwede mag-college. Ang mga iti-take mo lang is yung tech voc. Kung gusto mo ng kalidad na edukasyon, kailangan yung magtuturo sa'yo is kalidad din. Di ba kayo nag-iisip kung paano nagkaroon ng gato, kung bakit nila in-implement? Parang consider na rin natin, let's start tayo sa Spanish era. Di ba sa Spanish era, doon naman nag-start lahat yun. Di ba nabanggit ko kanina na nandyan yung 3 R's, yung writing, reading, arithmetic. Di ba sa inyo yun? Oo, sa amin yun. Actually, nung Spanish era, alam naman natin lahat na sinakop tayo for 333 years. Within those years, meron naging 3 major events. Yung unang naging major event, Royal Decree of 1555. Tapos yung pangalawa naman, establishment ng Visitas or parochial schools, also known as parokya. Then, yung pangatlo, Royal Decree of 1863. Pag-usapan muna natin yung Royal Decree of 1555. Ito yung kung kailan na-indoctrinate yung Christianity. Tapos, dito na rin nabuo yung mga institution ng schools. And, ayun, doon na nagsimula yung 3 R's, reading, writing, arithmetic. Kasama na rin yung music, arts, and trade. Nagkaroon din tayo ng vocational training ngayon. And, lumaganap yung education. Ayun, tapos ang next naman, after ng Royal Decree 1555, meron tayong Visitas or parochial schools, also known as parokya sa Tagalog. Meron ba sa inyo mga nag-study sa Catholic schools? Oo, ako. Di ba ang Catholic schools, parang focus sila sa sarili lang nilang religion, which is kind of biased, no? So, nung Spanish era, meron separate schools. Hindi pa dati magkasama ang babae at lalaki. Ang panlalaki, meron silang kolehiyo, tapos ang pambabae naman merong beaterio. Tapos, last naman, yung Royal Decree of 1863. Kaya tinanong ko sa inyo kanina kung may nag-study ba sa inyo sa Catholic school. Kasi nga, alam naman natin na pag Catholic school, bias lang sa isang religion, gano'n. Na-experience ko na rin yun, syempre. No shade. No shade. Nagkaroon tayo ng free education, UP, PUP, state state colleges. colleges. Okay. State colleges. UST. Ay. Private pala yun. Tapos ever since, Spanish, ang mga nagturo, ang mga sumakot sa atin, nagkaroon na rin tayo ng Spanish language na tinuturo sa atin. Mga numbers. Kaya yung language natin ngayon may mga halo-halo. Hindi siya pure Tagalog, gano'n. Maybe connected siya sa doctrination. Doctrination. Democratic, di ba? Di ba parang na yun, sa next na yun na era? Sa American era. So, So ngayon, yung sa American era naman, ang nangyari is parang kinontra niya naman yung Spanish ngayon. Since, di ba matagal tayong nakakulong. Ang aim ng education nun is to promote democratic ideas and way of life. So, di ba, kung dati parang super kulong nila, ngayon, ine-exercise ng Americans sa education natin is democracy. Mabanggit ko lang, since kanina na state na yung mga schools, right? Yung mga state universities. Dito sa American era, dito na guys yung na-found yung the famous UP or the University of the Philippines, which was founded in 1908. Ngayon, since alam natin na very malaya ang UP,
malaki ang impluwensya ng American era doon. And nag-develop sila ng more on sa intelligence, right attitudes, habits of children who were to become citizens of the future were emphasized. So, ang dami nang ina-emphasize, lalo na dito sa religious freedom. Di ba pagdating sa Spanish era, ina-emphasize nila is Christianity. Sinabi doon kanina, 'di ba, na madami tayong sa literature natin sa sa doctrines, pagdating sa schools, Catholic schools. So super influence talaga ng religion noon. But then sa pagdating sa American, well, they promote democracy nga. So meron ng kalayaan ng mga tao. So meron nangyaring benevolent policy of assimilation wherein yung Americans is nag-take over sa education ng buong Pilipinas. Okay? So meron tayong Educational Act of 1901 or Act number 74 of the Philippine Commission wherein establish ng Department of Public Instruction para makita nila kung ano yung nangyayari sa buong Pilipinas or ano ba yung sistema na nangyayari. Kasi di ba in-apply na nila yung pagiging democracy ng pagdating sa teaching. Ngayon, ayun yung ginawa nila para meron silang overview sa nangyayari sa education natin. So ngayon, meron nangyaring Monroe Survey Commission wherein nag-survey sila, then tinignan nila ano yung pwede na lang ma-recommend. So under the Act number 3162 and 3196, nirecommend nila yung educational reforms, yung evaluation ng teaching and learning. Tapos, meron din silang 1927, the American Director of the Bureau of Education spelled out 3 aims of education. So, nandun din yung training for self-government and provision of English as common language. Kung noon, Spanish ang common language, ngayon po is English na. So, next natin naman, tingnan natin sa sumunod, kasi diba, naging over din naman ang nangyari sa American. So, sino nang next na nag-take over? Commonwealth, di ba? Oo. Sino ba yung nasa Commonwealth era? Kilala nyo? Quezon City. Makes sense. Ano ba yung mga na-establish niya? Unang-una ron is yung fundamental aims of education. In-establish to para ma-develop yung kasarinlan natin na tumutugon sa moral aspeto natin. Ano ba yung mga moral aspeto natin? Buting tao? Panyus? Ayun. For Executive Order number 70 naman, or mas kilala sa tawag na Quezon Code of Ethics, nakalagay rito yung mga historical anecdotes and references ng virtues ng mga Pilipino. Kagaya na lamang ng pagmamahal sa Diyos at pagiging makabayan, di ba? For Executive number 134 naman, tinalaga rito yung Tagalog as our language. Pero huwag kayong malito sa Filipino, Tagalog. Ano ba yung Filipino? Tayo. Filipino. Yung Filipino is the language that we speak, and maraming salita yung nakukuha or yung mga dialect na de-develop natin na sa buong bansa. Yung Filipino naman is tayo. For Filipino naman, sa utos ng ating dating kalihim na DepEd na si Jose Romero, since natawag yung bansa natin na Pilipinas, normal lang daw sa atin na tawagin tayong Pilipino. At syempre, yun yung used na pambansang lengguwahe natin. Sinalin lang yung ibang wika na nakabatay sa Tagalog. Pero nahintuto alinsunod sa Article 14, Section 6 ng 1987 Constitution. And sa madaling salita, tayo yung Pilipino. Kung sa Filipino ay grupo, ano naman yung Tagalog? Pangkat. Pangkat. Isa pa. Kung Filipino ay parte, ano naman yung sa Tagalog? Bahagi. For Executive Order number 263, required daw yung mga teacher to teach Filipino subject all the years in high school. Kaya nga 'di ba nung grade 7, pinabasa sa atin. Ibo ka na. Nung grade 8, Elemento. and so on hanggang 9 and 10. Nung kayo ba, ano ba kayo? Panghapon o pang-umaga? Ay, no. Buong araw ako. Ay, elementary. Kasi nakasaad dito na may double sessions daw from AM or PM. And ako usually AM. Ayun lang naman for Commonwealth era. I'll pass the floor for Japanese era. Irishaimasu! So ngayon, coming back sa Japanese era, di ba kanina sa American era, sabi nga niya, kinontradict doon American era yung Spanish. So dito sa Japanese era, na may kinuha sila a bit from that era sa Spanish. So first, educational aim ng Japanese era is pag-eradicate ng old idea of Western states. Bali mga Western education Kasi from naiisa American tayo era. Yes, parang gusto nila mag-build or mag-establish ng sarili nilang way ng education. So ganun nabanggit ko kanina na nabahiran ng Spanish era ang Japanese. Dito kasi sa Japanese era, pre-promote nila lalo yung pagpapa-establish ng vocational education. Katulad nga ng nabanggit ni Vince kanina yung sa TESDA, dito nag-root lahat yung sa vocational education. Ang mga Japanese during that time, siguro gusto talaga nilang mag-build ng imahe nila, na to the point na tinuro nila sa bansa natin yung Japanese language, and tinerminate nila yung English languages. Yes. Agencies and schools during
Japanese era, dito naman, in-establish din nila, aside from vocational schools, nag-establish din sila ng agricultural schools and colleges. Then, nag-focus din yung contents nila from Labor 19, may tinatawag silang Labor 19 during that era. Then, in-emphasize din nila yung pagtuturo ng Nippongo. Kasi nga, di ba, parang gusto talaga nilang bumuo ng sarili nilang type ng education during that time. So, nagturo silang Nippongo sa mga estudyante. Yes. Tapos, ang nakakatuwa is may physical education sila nun. Pero, pagdating sa music, ang inaaral lang nila is mga Japanese songs. Yes. Kagaya ng grade 8, di ba? Ay, meron yung may sayaw. Diba? Ano yun? Ay, yung mga tula din, yung haiku. Dito yung nag-root kasi sa PE nila tuwing music, ang tinuturo is mga Japanese song. Lagi nila yung tinitrain sa mga estudyante during that time. So lastly, during Japanese era, nagkaroon ng legal mandate which is yung from Proclamation number 1 wherein ginawa nila yung Pilipinas as a member ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere wherein in-inform nila yung mga tao na yung sovereignty ng US over Philippines is magta-transform na into martial law. Marcos ulit? Yes, martial law reign. So yun na for Japanese era. Parang nag-build sila ng sarili nilang imahe. Hindi sila completely nagbase sa ibang era maliban sa Spanish, yung sa vocational education. So yun lang naman. Actually, sa Republic, ang daming nabago in terms of education. And this era, mostly bringing the democratic ideals, more focus on equality and giving people to power to make decisions to themselves and be heard sa ating society. Republic Act 139, also known as Board of Textbooks. This law required na i-check yung mga nilalaman ng textbooks ng mga board para iwas bias. Baka kasi yung iba nagpo-promote na kasi malapit na yung botohan. And wala naman pala mapag-aralan yung mga bata dito, di ba? O, di ba? Alam niyo na, yung kaibigan. Public Act 1265. Actually, super familiar tayo dito. Pag tuwing Monday, super aga ka papasok. Kasi Ceremony. yun, ceremony. Tapos pipila kayo. By height pa yan eh. Tapos bibilangin kayo ng teacher niya. Then pag nakitang wala ka, consider absent ka na kaagad. Required to have a flag ceremony and sing the national anthem. Kasi syempre, it is a formal ceremony. Ine-emphasize natin yung respect natin sa country natin, the national pride, and syempre, unity. Diyan nag-start yung pag-i-implement ng national pride, no? Yes. Like yung, okay. Yes, Lainey. So, Tama, nationalism. okay. Dati kala mo lang, pinapapila ka lang para wala lang pipila. Yung pala, hindi pala. Hindi talaga yan. No. Kasi yun. So also we have Republic Act 1425 which is naalala niyo ba nung nung junior high school kayo tapos pinagre-report kayo ng isang kabanata ng libro ni Dr. Rizal. Tapos super lalim ng Tagalog. Kasi hindi mo siya maintindihan unless pag magse-search ka pa ng Sorry, pero dati tinutulugan ko yan. Talaga? Pwede ba yun? Alam mo ba dahil malalim? Oh, bakit? Kasi yun mo Commonwealth era. Ay. So ano kaya nangyari sa modern society, no? May pagbabago kaya? After lahat ng colonization na nangyari, i-state ko yung new society ng education natin, pero kailangan natin maging open. Sinasabi ko sa inyo na magiging open tayo kasi since nabanggit kanina yung about votes, about voting. Yes. Puro kasi kay Marcos. And it's very controversial. Okay. So, kailangan natin maging open sa idea na hindi porket ganun yung ginawa ni Marcos, is wala na siyang naitulong sa education natin. Sa bagay. Yun kasi yung ine-emphasis ng new society and hindi ko siya pwedeng. Meron siyang piniit din kasi na law. Yes. Yeah. So, mapapansin naman talaga na yung pagbabago sa education system natin from being colonized ng Spanish, ng America, ng Japanese, and all nang nangyari, mapapansin sa education system natin yung sobrang laking pagbabago and yung influensya nila sa atin. And dito sa new society, kailangan nating isipin na nagke-create na tayo ng sariling atin. Ine-create na natin yung education na yung education sa Pilipinas bilang mga Pilipino. Yung mga yung mga namumuno sa atin, hindi na mga ibang lahi, kundi talaga mismo mga Pilipino. That's the new society, that's the essence of or aim ng education na yun. So, to start with, isa sa pinakakilalang nagawa ni Marcos dito sa New Society is yung tinatawag nilang Educational Decree of 1972, which ini-aim ng education na to provide quality education para sa lahat. Regardless kung marginalized ka, malayo yung lugar mo, kailangan yung edukasyon na aabot ka. Regardless kung may pera ka or wala, dapat may edukasyon ka. Yun yung ini-emphasize nila. 4 piece, possible. Pero hindi siya totally nandito. Baka possible na sumunod. Present, kasi ang 4 piece eh. And sabi ko nga kanina, sobrang laki nung mga impluensya nila sa edukasyon natin. That's why yung Educational Decree of 1972, fino-focus niya or ini-aim na tayo bilang Pilipino or tayo bilang estudyante, yung educational system daw dapat natin, tayo as student and yung education system natin sa Pilipinas, kailangan daw nag-geared towards or yung focus natin is for nationality. Kung paano natin mapapaangat yung national economic growth and development sa bansa natin.
lahat ng nangyari sa education natin, lahat yun, may epekto sa present education system natin. Sobrang laki. Kasi hindi tayo to kung wala yung mga nangyari na yun. So that's why we must appreciate and acknowledge the history. It's like building blocks. Yeah. Tapos, Stepping stone. yes. Hindi naman bubuhin kung wala yung mga nasa baba, Kung di ano ba? sa baba. Tapos kung merong mga pagkakamali like dun sa earlier Kailangan mo years. nang tama. And wag nang uulitin. Yeah, exactly. Kaya ang new society talaga mas ang sinasabi nila, we should appreciate also our government. Even though they provided something na minsan hindi ka tanggap-tanggap sa perspective ng bawat isa, pero they still provided something para sa atin. Yun yung sinasabi ng new society. So that's all. That's all, right? Oh, okay. So after this, matutulog na kami. Good night! Good night, bye! Ano ba yan? Yung ko na-realize, kaya pala foundation of education yun. Ganda ng foundation of Galing nga, education. kami pa pinag-realize Kasi mo. pundasyon ng edukasyon. Alright, okay, bye! Tulog na!